Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Richmar. Nakatira dito sa Javier, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa liblib na lugar ng Hilongos, sa may Leyte. Doon kasi ako pinanganak at doon din ako nagbinata. Matagal na panahon nang nakalipas nang mangyari ang karanasang ito. Nung nagbinata na ako ay palagi nang nagkakasakit ang aking ama sa hindi malamang dahilan. Nakailang beses na siyang nagpatingin sa pagamutan pero wala pa ring nangyayari. Walang makitang saniya mga doktor na nilapitan ni tatay kung ano talagang pinagmula ng pagkakasakit niya. Dahil sa pagkakasakit ni tatay, hindi kalaunan ay naibenta ni nanay ang kalahati sa lupang sakahan namin para lang may pambili kaming gamot kay tatay noon. Si Manong Rogelio ang nakabili sa kalahati ng lupang sakahan. Isang araw, nakarating sa amin ang balita tungkol kay Mang Rogelio. Nagkasakit daw ang buting matanda. At ganun din ang mga apo nitong kasama sa bahay niya na sina Melvin at June. Usap-usapan sa lugar namin na halos sunod-sunod na mga taong nagkakasakit noon. At ang hinala ng iba ay baka hindi na normal na sakit ang dumapo sa mga taong naninirahan sa lugar. Kasalanan to ni Mang Berting eh. Kung hindi siya nakipag-away nun sa matandang bantog na mangkukulam doon sa Karatig Baryo, hindi nagkasakit yung mga taong naninirahan dito sa lugar natin. Nadamay patuloy yung ibang tao dahil sa kagagawan ng Berting na yun eh. Inis na wika ni Mang Ramon matapos higupin ang kape sa basong bitbit niya. Ano ka ba naman, Ramon? Huwag kang basta-bastang mambintang ng tao. Malay mo namang wala lang kinalaman yung matandang nakaaway ni Mang Berting sa nangyari dito sa lugar natin. Kawawa naman yung taong napagbintangan pa nang walang kamalay-malay. Saway ng tatay sa kumpare nito at mayat-maya ang pagubo. Di ako naniniwala din sa sinasabi mo, paring Albino. Hindi mo ba napansin na sunod-sunod ng pagkakasakit ng mga tao dito sa atin magmula ng makaaway ng Berting na yun, yung bantog na mangkukulam, yung si Manang Purita? Wala akong ibang maisip na dahilan kung bakit halos lahat ng nakatira dito sa lugar natin ay nagkakasakit. Sagot ni Mang Ramon. Kahit na anong saway ni tatay sa kumpare niya na huwag nang magpakalat ng mga maling impormasyon tungkol kay Mang Berting, tila ba sinadya naman ni Mang Ramon na magbingi-bingihan at patuloy lamang sa pagpapakalat na si Mang Berting talaga ang dahilan ng lahat kung bakit tinapuan ng sakit ang mga taong naninirahan sa lugar. Ang matandang ang manungyo ng dahilan kaya kinulam ni Manang Purita ang mga kapitbahay namin. Umabot pa umano sa mga karatig sityo. Purok at baryo ang tungkol sa usap-usapan sa lugar namin noon. Halos takot na ang ilang pumasok sa baryo namin dahil baka mamay paglabas nila ng baryo ay may madala pa silang sakit at may uwi sa kani-kanilang bahay. Isang beses, tahimik lamang akong naglalakad na makasalubong ko ang apo ni Mang Berting si Cristina. Saktong papalapit na ito sa akin na makita ko yung mga batang naglalaro ng mga napulot na bato at inihahagis yun sa kung saan-saan. Na makita kong papunta kay Cristina ang batong inihagis ng paslit. Nagmadali na akong lumapit sa dalaga at mabilis ko nang iniharang ang sarili dito. Dahilan para matamaan ko sa likuran. Napansin kong nagulat ang dalagat na patitig sa akin noon. Marahil ay hindi nito inaasa ng ginawa kong pagharang at medyo nawalan pa ako ng balanse. Kaya hindi inaasang mapahawak ako sa magkabilang braso niya. Tila nag-aalala naman ng dalaga kaya't nginitian ko siya bilang pagpapahiwatig na ayos lang ako at huwag siya mag-alala. Tigilan niyo na yung paglalaro at magsiuwi na kayo. Makakadisgrasya kayo sa ginagawa niyo eh. Saway ko sa mga kabataang naglalaro. Nagulat naman ako nang magsalita ang pinakamatanda sa mga paslit na naglalaro noon. Nasa palagay ko ay nasa edad 11 taong gulang na. Anya ay isang mambabarang umano ang lolo ni Cristina. Hindi naman umano totoong si Manang Purita ang kumulam sa mga taong nagkakasikit sa lugar, kundi ang lolo ng dalaga na si Mang Berting. Angkan ng mangkukulam ang pamilya ni Cristina at dapat umano'y umalis na ito sa baryo at baka kung ano pa ang malalang gawin ng lolo niya sa lugar namin.
Habat lokong batang to ah. Kibata-bata pa kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig. Sabi ko. Bakit mo nasabi yung mga ganyang bagay ha? Saan mo nasagap yung ganang usap-usapan ha? Alam mo bang masama yung mabintang ng tao? Kibata-bata mo pa. Sa nakakalaw kong ngiti, sinabi ng paslit na narinig niya sa mga kapitbahay namin nang minsang mag-usap ang mga iyon tungkol sa sinasabi niya. Katunayan, pinapaiwas silang magkaibigan na magawi sa bahay ni Mang Berting dahil natatakot ang mga magulang nilang may gawing masama sa kanilang matandang yon. Pinanlakyan ko ng mga matang paslit. Sinaway at pinagsabihang huwag basta-bastang magbitaw ng mga kasinungalingang salita dahil pwedeng ikakapahamak ng taong ginagawa ng kung ano-anong kwento. Tiningnan ko ang dalaga at sa mahinang boses nito. Sinabihan ko siya na huwag na lamang pansinin ang sinasabi ng mga kapitbahay. Sadyang ganun lang talaga yung mga yon. Paano ba naman mga wala kasi magawa sa buhay kundi pagchismisan ng buhay ng ibang tao. Hindi makatingin ng diretso sa akin ang dalaga. Pero dama ko ang takot na nararamdaman nito. Hinatak ko na siya palayo sa mga kabataan habang hawak-hawak ang kamay niya. At nang medyo makalayo na kami, ay saka ko pa lamang binitawan ang kamay ng dalaga at humingi ng paumanin nun. Isang nag-aalang ang ngiti ang naging tugon ng dalaga sa akin. Nang makarating na kami sa bakuran ng bahay niya, natanaw ko ang lolo nito at ang inang si Aling Dolores. Nanlilisik ang mga matang tinitigan ako ni Mang Berting kaya hindi ko maiwasang makadama ng takot sa sarili at napalunok ako ng laway ng makailang beses. Umuwi ka na, Rikmar. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin at sa tulong kanina. Wika ng dalaga. Nang marinig ko ang sinabi niya at tiningnan ay panandaliang napawi ang takot na nararamdaman ko. Lalo pa nang pasimple niya akong initian. Muli ay nagririgudon na naman ang puso ko sa sobrang bilis ng pagkabog na aakalain mong may naghahabulang mga daga. Tuloy ay hindi ko na malayang may katagalan na pala akong nakatitig sa kanya. Kung hindi niya pa ako siniko ng bahagya at sinabing umalis na habang nakatingin pa sa kanyang lolo niya, ay hindi ko pa yun namamalayan. Maya-maya ay narinig kong inutusan ni Aling Dolores si Cristina na pumasok na sa loob ng bahay nila at may pag-uusapan sila. Magsasalita pa sana ako pero hindi ko na naituloy pang sasabihin. Dahil nung tingnan ko si Mang Berting, mas lalo pang tumalim ang tingin ito sa akin. At sa garalgal na boses ay sinabihan akong umalis na kung ayaw kong may gawin siyang hindi maganda sa akin noon. Sasagot pa sana ako pero nakiusap ng dalaga sa akin na pakinggan at sundin na umano ang sinasabi ng kanyang lolo. Sige, papasensya ka na, Cristina. Sabi ko at tinanong siya kung pwede ko ba siyang makausap ulit sa susunod na araw. Sunod-sunod na pagtango ang naging sagot ng dalaga. Tapos ay parang kinakabahan pa siyang sinabihan akong magmadali nang umalis doon. Napilitan na nga akong sundin ang nais ng dalaga. Naisip ko din kasi baka mas lalo lamang siyang mapapagalitan ng masungit at palaway niyang lolo Oras na hindi ko sundin yung sinasabi niya. Grabe naman kasungit yung matandang yun. Daig pa yung pinaglihis ang palaya Sabi ko sa sarili. At napapailing na lamang habang naglalakad ng pauwi sa bahay. Sa totoo lang, 3 taon pa lamang magmula nang magawi sa lugar namin ng maglolo. Nagulat na nga lang kami nang malamang may nakatira na pala sa dulong baryo at yung maglolong yun. Pero magmula naman nang dumating sila sa baryo, marami nang nakakaaway ang matanda. Maliban sa pagiging masungit niya ay napakaingay pa't palagi na lang pagalit kung magsalita. Isa pa, kahit na nasa labas ng bakuran ka lang ng bahay nila ramdam mo yung kakaibang presensya. Mabigat ang pakiramdam at parang nagsisikip ang dibdib ko noon. Kakaiba din ang nalalangap kong amoy mula sa bakuran ng bahay, na para bang may amoy malansang na burong dugo. Pero ang mas lalong nagpasakip ng dibdib ko ay noong minsang lumapit sa akin ng matanda at tinitigan ako ng masama. Para akong kakatayin Hindi ko tuloy maiwasang magtayuan ng mga balahibo ko sa batok habang binabalikan ng tagpong yon. Sa kinagabihang yon ay napag-alaman ng aking ina mula sa kapitbahay na si Aling Guada
na nagawi ako sa bahay ni Mang Berting. Tinanong niya ako kung totoo ba raw ang sinabi ng kapitbahay namin. Tinanguan ko siya. Bakit niya po naitanong, Nay? Tanong ko. Kasabay ng pandidilat niya ng mga mata ay nagwikang, ilang beses niya na daw akong pinagsabihang wag nang magawi sa bahay ng matandang yon. Dahil hindi naman na raw lingid sa kaalaman ko ang bali-balita kung ano ang sinasabi ng mga tao sa paligid tungkol sa pamilya ni Mang Berting. Nay, pati ba naman ikaw, makikihusga din sa pamilya ni Christina? Sabi ko. Sa mataray na boses, mariin akong binawalan ng aking inang magawi ulit sa bahay ni Mang Berting. Mapatotoo mano hindi ang tungkol sa matandang yon. Mas mabuti nang umiiwas kaysa magsisipa sa uli. Isa pa, wala namang masama kung iiwas ako Lalong-lalo na sa anak ni Aling Dolores. Gusto ko pa sanang sagutin si nanay at pagsabihang huwag magpapaniwala sa mga usap-usapan. Dahil hindi naman totoo. At walang nakakapagpatunay na ganun nga ang matandang si Mang Berting. Pero dahan-dahan akong tinapik ni tatay sa balikat bilang pagpapahiwatig na huwag nang sagot-sagutin si nanay. Para hindi na umano humaba pa ang pagtatalak nito. O na po, makikinig na ako. Sagot ko sa aking ina. At itinoon na lamang ang pansin sa kinakain. Ayusin mo lang talaga. Dahil malaman-laman ko lang na sinuway mo na naman ako, yari ka na talaga sa akin. Saad ng nanay. At hindi pa siya nakontento. Panay ang pagtatalak niya. Hanggang sa nauwi na nga ang usap-usapan ng mga kapitbahay namin sa pagiging aswang ni Aling Dolores. Anya'y mambabarang na nga raw ang amang si Mang Berting. Aswang ang anak nitong si Aling Dolores. Ano naman daw kaya ang kakaibang sekreto ng anak na dalaga nito? Aba kung mambabarang ang lolo at aswang ang ina, baka naman aswang na mambabarang yung anak. Saad pa nito? Tumigil ka na, Emilia. Sobra-sobra na yung sinasabi mo Nahawaan ka na talaga ng mga kaibigan mong tsismosa dyan sa tabi-tabi, no? Saway ni tatay kay nanay. Inirapan lamang ni nanay ang aking ama bago ito nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga ako sa kwarto. Saglit na pinapakiramdaman ko ang paligid nun. Nakarinig ako ng mahihinang pagkutkot ng dingding sa labas ng bahay. Ewan ko ba kung bakit na mga sandaling yun ay nakaramdam ako ng kaba habang matamang pinapakinggan ang mahina at sunod-sunod na pagkutkot ng kung anumang hayop sa labas. Habang lumilipas ang ilang minuto, napansin kong palakas na ng palakas at pabilis na ang pagkutkot na ito na sinabayan ng mahihinang pagsinghap at para bang may asong nasusuka sa silong ng bahay namin. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto para alamin kung saan banda ang nilalang na nagkukutkot sa dingding ng bahay. Sakto namang paglabas ko ng silid, nakita ko yung mga magulang kong panayang silip sa siwang ng bintana. Nagulat pa si nanay nang lapitan ko sila at magtanong ako sa kanya kung ano ang naririnig kong ingay sa labas ng bahay noon. Sinenyasan naman ako ng nanay na huwag maingay at baka marinig ako ng hayop at mabulabog. Tinanong ko si tatay kung saan siya pupunta nang makita kong nagmamadali siyang maglakad papunta sa pintuan. Sandali niya akong nilingon bago nagwikang lalabas siya ng bahay para tingnan kung anong klaseng hayop nga ba ang nag-iingay sa labas nun. Duda akong hindi ordinaryong asong nag-iingay sa labas, anak. Bulong niya. Ano po? Teka, sandali lang, tay. Sasamahan kita. Baka mapano ka pa rin sa labas Sagot ko at nagmamadali ng sumunod sa kanya. Mabuti na lang at may 2x2 na kahoy ang nakasiksik sa gilid nun. Yun ang kinuha ko bago sumunod sa aking ama. Nang nasa labas na kami, ay hindi ko napigilang magtakip ng ilong. Sumalubong sa akin ang napakabahong amoy. Langhap na langhap ko yon. Sagad hanggang lalamunan bago pa man ako makapagtakip ng ilong. Ang ipinagtataka ko lang ay noong sumagi sa isipan ko, tila ba kaparehong kapareho ang amoy na nalalanghap ko ng gabing yon
doon sa nakakasulasok na amoy sa bakuran ng bahay ni Mang Berting. Iginala ng aking amang flashlight na hawak niya. Nang sa ganoon ay mahagilap namin kung nasaan ang ingay na naririnig. Ang kaso nga lang, tila ba pinaglalaroan kami ng kung sino mang nilalang na yon. Dahil sa tuwing pinapakinggan naming maigi ang ingay, parang palipat-lipat ito. Napapamura pa nga si tatay. Nagsabing mukhang pinaglalaroan umano kami ng nilalang. Dahil sa hindi namin mahagilap kung nasaan talaga ang ingay na narinig namin. Tara, doon tayo sa likuran ng bahay, mukhang naroroon yung peste. Aniya, at akmang maglalakad na sana siya papunta sa likuran ng bahay. Pero agaran ko siyang pinigilan. Nagsuwestyon akong silipin namin ang silong ng bahay. Umiling naman si tatay at sinabing hindi daw nagmula sa silong ng bahay ang ingay na naririnig namin nun. Huwag na daw kaming mag-aksaya pa ng oras at pumunta na kami sa likuran ng bahay. Basta tayo, akin na po yung hawak niyong flashlight, sabi ko. Dagdag ko pang saad. Ibigay niya lang sa akin ang bit-bit niyang flashlight at ako nang sisilip. Nang may abot na sa akin ni tatay ang flashlight, dahan-dahan akong yumukod at inilawan ang silong ng bahay nun. Batid ko kasing naroroon sa silong ng bahay ang nilalang na nag-iingay. Dahil sa pandinig ko ay doon nang gagaling yon. Si tatay naman ay dahan-dahang yumukod din para sumilip. Sigurado ka bang dyan talaga nanggaling ang ingay, anak? O tay, dito yon. Dahan-dahan kong itinapat ang ilaw sa silong ng bahay. Saktong pagsilip ko, naitapat ko ang ilaw ng flashlight sa nilalang na nasa silong nun. Gulat na gulat ako nang klaro kong makita ang nilalang na ito. Ramdam ko ang pangangatog ng kamay kong nakahawak sa 2x2 nun. Ang masasabi ko lang ay may hahalin tulad ko ang nilalang na nasa silong ng bahay namin. Sa isang asong may mapupulat nagbabagang mga mata. Nakaupo ito at nakatingala sa may sahig nun. Pero yung kaibahan nga lang ay napakapangit ng wangis niya. Sobrang nakakapanghilakbot. At habang tumatagal ay hindi ko na kayang titigan pa yon. Dahil sa naninikip ang dibdib ko at hindi ako halos makahinga. Tagaktak ang pawis ko. At bago pa man ako makakilos, gano'n na lang ang gulat ko. Nang walang ano-ano ay bigla na lamang sumigaw si tatay. Sabay pinaulanan ng bato ang nilalang. Isang malakas na pag-atungal ang bumalahaw mula sa silong ng bahay. Ramdam ko ang panggigigil ni tatay habang pinagbabato ang nilalang na yon. Hindi naman nakaligtas sa akin na makita ang malaking batong tumama sa ulo ng nilalang. Rinig ko ang pagtunog nun. Nung tumama ito sa ulo ng nilalang, dahilan para mas lalo itong nanggalaiti sa galit. Anak ng walang hiya! Aswang nga yan! Ano pang tinutungangan mo dyan, Rikmar? Kumilos ka na! Wika ng tatay, at hindi niya na napigilan ang sariling sumigaw. Nabatukan pa nga ako Gawa nang wala man lang akong reaksyon nang sumigaw siya ng aswang. At ayun na nga, bago ko man maikilos ang katawan ko, ay nakita kong nagmamadali ng tumakbo ang nilalang palabas ng silong. Sa kabilang daan yun kumaripas ng takbo, at ang lusutang binaybay ng aswang ay papunta sa likuran ng bahay. Masyadong naging mabilis ang pangyayari, at hindi naman pumasok sa isipan kong aswang ang nasa silong. Kung kaya't nung habulin ko na ito, wala na akong naabutan pa pag-ikot sa likuran ng bahay nun. Tanging nakakakilabot na paghuni na lamang ang naririnig naming dalawa ni tatay. Napamura pa yung tatay ko. Sa malakas na boses ay hinamon yung aswang na magtutuo sila kaya bumalik ito. Tapang mo talaga tay ha? Baka naman kapag bumalik yung aswang na sinasabi mo, bigla ka nalang sumpungin ng hika dyan. Walang iyang aswang yun. Sa dinami-dami silong ng bahay na pwedeng puntahan na ba? Dito pa talaga sa bahay natin. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nagtanong ang aking ina kung ano ang nakita namin sa labas. Bakit narinig niyang sumisigaw si tatay ng aswang?
Ako na ang nagsabi kay nanay kung ano ang nakita namin sa labas ni tatay noon. Matapos niyang marinig yon, ay napahawak sa dibdib ang aking ina't halatang hindi makadiwaniwala sa sinabi ko. Sigurado ba kayong aswang yung nakita nyo? Baka hayop lang yun ha? Sigurado po ako, Nay. Tsaka nandyan si tatay oh. Siya ngayong nagkumpirma sa aking aswang yung nasa silong eh. Hindi kaya taga rito lang sa baryo natin yung aswang na yon? Sinasabi ko na nga ba, humanda talaga sa akin ng magpamilyang yon. Sabi ng nanay. Wala man siyang binanggit na pangalan ay nahulaan ko naman kung sino ang tinutukoy niya. Si Aling Dolores. Usap-usapan din sa baryo namin na aswang ang ina ng dalagang lihim kong hinahangaan. Ganun pa man, ay tagos lamang sa kabilang tenga ko yung mga ganong usapan ng kapitbahay. Para sa akin kasi, maniniwala lamang ako kapag ako na mismo makakita nun. Kagad namang sinaway ni tatay ang aking ina at sinabihang wag munang mangusga. Dahil wala namang makakapagpatotoo na may kapitbahay kaming aswang eh. Umingos si nanay. Nagwikang kahit kailan talaga ay palagi na lamang sumasalungat si tatay. Manang-manaw-mano ako dito. Dahil halos ingudgod na nga ng karamihan sa aming dalawa ni tatay na kakaibang magpamilyang nasa dulo ng baryo. Pero para umano kaming mga hunghang. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Yung akin lang naman kung pwede sana ay huwag ka munang magkwento sa mga kapitbahay natin tungkol sa nangyari ngayon. Balak ko munang alamin kung sino ba talagang aswang na yon. Paglilinaw ng aking ama sa aking ina. Aniya, oras na makakita siya ng taong may bukol o kaya naman ay sugat sa ulo. Kukomprontahin niya daw yon at aalamin kung saan ito nakuha ang sugat. Dahil tinitiyak niyang alam na alam niya kung saan tinamaan ang aswang. Nakangangang tumango naman ang aking ina at nagwikang wag raw mag-alala si tatay. Nangangako siyang walang pagsasabihan ni isa man sa mga kapitbahay noon. Sisingit na sana ako sa usapan, pero hindi na ito natuloy pa. Na makita kong lumabas ng silid ang kapatid kong dalaga na nasa edad 18 taong gulang. Nakasimangot, parang hindi may pinta yung pagmumukha na para bang may dinaramdam. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Sunod-sunod na umiling ang kapatid ko at sinabing nauuhaw lang siya kaya lumabas siya ng silid doon. Siya magsitulog na kayo at bukas na lang natin ituloy ang usapang ito ah. Seryosong sabi ni tatay. At nagpatiunan sila ni nanay na pumasok sa loob ng kanilang silid. Kinabukasan ng pauwi na ako sa bahay. Natanaw ko yung kababatang si Naldo. Nakaupo ito sa gilid ng tindahan. At saktong pagdaan ko sa tindahan ay siyang paglapit niya naman at walang pag-aatubiling tinanong ako. Kung totoo ba daw na inaswang kami kagabi sa bahay. Saan mo naman nakuha yung balitang yan? Tanong ko. Saan nga ba? Kundi sa nanay mo lang naman narinig yung balitang nasagap ko. Alam mo namang magkumari sila ni nanay at sa kaututan dila niya yung nanay ko, di ba? Ano par? Totoo nga talagang inaswang kayo kagabi? Bumuntong hininga ako bago nagsalita. Dahil kahit kailan talaga hindi marunong tumupad sa usapan si nanay. Nangangako-ngako pa siya kagabi kay tatay na walang pagsasabihan. Aba, wala pang 24 oras, kalat na yung balita tungkol sa nangyari kagabi. O ano pre, totoong inaswang ba kayo? Alam mo sa totoo lang, kanina pa talaga kita inaabangan sa tindahan ni Aling Luming eh. Mukhang magkakaroon na nga yata ako ng sakit sa batok at kakatangangata ng chichiri. Tagal mong dumaan eh. Saglit na tinapunan ko ng tingin ng kababata. Bago sinabihang tama ang nasagap niyang balita noon. Inaswang nga kami kagabi at natamaan ni tatay ng bato yon. Namukhaan mo ba pare kung sino? Sunod-sunod na umiling ako at sinabing hindi. Masyado kasing mabilis ang pangyayari at inamin ko din sa kanyang natakot ako na makita ang nilalang. Hindi ako kaagad nakagalaw. Naunahan ako ng takot. Kaya ay nakatakas. Ganun ba? Sino naman kaya yung aswang na yun na tanong pa kay niya no? Nagulat at kamuntikan ko nang mabatukan si Naldo nang bigla niyang sabihin baka buntis ang kapatid kong dalaga. Mabuti na lang talaga at nakapagtimpi ako at sa may nahang boses ay sinabihan ko siyang paano mabubuntis ang kapatid ko eh. Wala namang kasintahan yon.
Sigurado ka bang walang kasintahan yung kapatid mo? Tanong niya. Wala nga. Kaya tigil-tigilan mo yung pag-isipan ng ganyan yung kapatid ko ha. Hindi buntis yun. Kutongan kita dyan eh. Wika ko at hindi ko na napigilan ng inis nun. Ito naman masyadong sineryoso yung sinasabi ko. Biro lang yun. Nang mga sandaling yun ay hindi ko na napigilan ng inis na nararamdaman. Binatukan ko na. Pero mahina lang. Binantaan ko pa siya't sinabihang yari talaga siya sa akin. Oras na kumalat sa baryo namin ang sinasabi niyang buntis ang kapatid ko. Kaya inaaswang kami. Kako, kilala at batid niya kung anong hiwaga meron ng baryo namin. Yun ay ang mabilis na pagkalat ng mga maling balita't daig pa ang sakit sa bilis ng pagkalat nun. Natigil lamang ako sa ginagawa ng masipat ko si Aling Dolores na nasa hindi kalayuan. Matalim ang mga matang nakatitig ito sa akin nang magtama ang panginingin namin. Kaya't mabilis akong nag-iwas ng tingin at sinabihan ng kababata kong tumigil na sa kakatawa at bilisan niya na lamang ang paglalakad. Teka, bakit? Nagalit ka ba dahil sa sinabi kong buntis yung kapatid mo? Biro lang yun. Huwag ka na magalit, tol. Mamaya niyan isumbong mo pa ako dun sa kapatid mo Sugurin niya naman ako sa bahay at pagalitan. Dami mong satsat. Kahit kailan talaga napakadaldal mo, no? Huwag ka nang magtanong pa ng magtanong. Bilisan mo nang maglakad dyan kung sasama ka sa akin sa bahay. Saad ko sa kanya. Dahil hindi na maganda ang pakiramdam ko sa paligid. Sa pamamagitan kasi ng pagtitig ni Aling Dolores at pagbuka ng bibig niya na parang may sinasabi, nakadama ako ng kakaibang kaba sa dibdib. At sa hindi mawaring dahilan ay parabang dahan-dahang bumibigat ang pakiramdam ko. Nagmadali na akong naglakad at hindi na pikinakinggan pa ang mga sinasabi ni Naldo tungkol sa aswang. Pinilit ko ding iniiwasan ng tingin ang matandang papasalubong. Pero biglang kumunot ang noo ko. Nang sa hindi sinasadya ay mapatingin ako sa noo ng matanda. Nakita kong parang may bukol yun at may gasgas na bahagya. Dahil sa ginawa kong ito ay hindi ko na malayang napatitig na pala ako. Kung hindi ko pa narinig ang boses ni Aling Dolores na nagtanong sa paggalit na boses kung bakit tinititigan ko siya, hindi ko pa mamamalayan yon. Saglit pa akong nagulat at napangangat, hindi mahagilap kung ano ang isasagot ko sa matanda. Kaagad na tumingin ako kay Naldo. Nang magsalita siya sa matanda at sa pagalit din na boses ay tinanong niya ito kung ano ang problema. At bakit kulang na lang? Bulyawan ako kung makapagsalita. Masama bang tingnan kayo, Aling Dolores? Napakaano niyo naman po. Sad ng kaibigan ko. Bago pa man makapagsalita ang matanda ay agaran na akong humingi ng tawad sa kanya. Kung nabastusan man ito sa ginawa ko. Aling Dolores, anong nangyari dyan sa noo niyo? Bakit may bukol tsaka may gasgas? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, matalim niya akong tinitigan ulit bago tumingin sa kababata ko. Ngumisi ito at akmang tatapikin na sana nito sa balikat si Naldo. Pero naudlot yon. Dahil mabilis kong hinatak si Naldo. Kaya't hindi natuloy ang binabalak ng matanda. Pero sa kamalas-malasa naman ay ang kamay ko namang nakahawak sa balikat ni Naldo ang natapik ng matanda. Pasensya na po talaga, Aling Dolores ha. Hindi ko naman intensyong titigan kayo Sabi ko sa pag-aakalang sensitibo lamang ang matanda. At ayaw na ayaw niyang may nakatitig sa kanya. Kung sa bagay, kahit ako din naman kapag may tititig sa akin maasiwa din naman ako. Hindi pinansin ng matanda ang sinasabi ko. Sali pa yung kababata ko ang hinarap niya at pinagsabihan ng kung ano-ano rin. Maya-maya ay napansin kong tila nag-iiba na mga sinasabi ni Aling Dolores at hindi ko na ito maintindihan. Sa hindi mawaring dahilan ay unti-unti na rin akong nakakaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib nun. Hindi katagalan ay sinabihan ko na si Naldo na umuwi na lamang muna siya. At mamaya ay ako na lamang ang pupunta sa bahay niya para makipagkwentuhan. Sige na tol, uwi na ako. Hindi ko na talaga kaya. Wika ko at nagmamadali na akong maglakad pa uwi nun. Hindi ko na rin sinubukan pang lingunin si Aling Dolores dahil sa totoo lang, habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nahihilo.
Hindi ko alam kung ang dahilan ba ng pagkahilo ko ay dahil sa nalanghap kong mabahong amoy na alam kong nanggagaling sa kanya, o doon sa mga lingwaheng hindi ko maintindihang binabanggit ng matanda.